Medyo kakaiba po ang ibabahagi ko sa inyo. Gumawa po ako ng Korean egg bread. Pero syempre, nilahukan ko po ng mga flavor na pasok sa panlasa nating mga Pilipino. Umpisahan natin yan ng 2 tablespoons ng melted butter. Tapos lagyan natin yan ng asukal. Lagyan ng asin at pagkatapos haluin ng maayos. And then lagyan po natin ng itlog at ipagpatuloy ang paghahalo. Lagyan po natin ng whole milk, ang tawag sa inyo sa Pilipinas, fresh milk. Maglalagay po tayo ng harina pero sasalain natin 1 cup ng all-purpose flour. Pagkatapos niyan, idagdag nyo na rin po ang 1 teaspoon ng baking powder. Ang baking powder po is pampaalsa. Haluin nyo po hanggang sa matunaw lahat at nang walang namumuo sa loob. Kinakailangan ay talagang pinong-pino. Isalin nyo po sa maliit na pitcher. Ito pong ginamit ko ay ginagamit ko sa paggawa ng ensimada pero kahit anong container po ang gawin nyo, kahit yung pinaglalagyan nyo ng kutsinta, okay na rin. Para hindi manikit, coat nyo ng cooking spray o i-brush nyo ng melted butter tsaka nyo idagdag o ibuhos itong butter. Huwag nyo pong pupunuin, mga 75% lang dahil aalsa yan na parang puto ang dating at meron tayong toppings. O ito po toppings natin. 3 pieces ng hilaw na bacon na ikinat ko into small pieces. Pagkatapos po niyan, gagamit din po tayo ng cheddar cheese, mild or sharp cheddar cheese. Pwede naman grated. At pagkatapos po niyan, gagamit din po tayo ng scallions or green onions o sibuyas na mura. Yan pong tatlong yan ang toppings. O, ilagay nyo na isa-isa. Gumamit po ako ng chopsticks para hindi madikit yung kamay ko sa batter. Di ba ang ganda ng kulay? Very colorful. I-bake na natin sa preheated oven at 375 degrees Fahrenheit for 10 minutes. Yan! Look at that! Palamigin nyo muna bago nyo tanggalin dun sa casing. Nako, ang sarap niyan, ang bango. Promise. Kung gagawa naman kayo ng pandan flavor, the same procedure. Ang naiba lang. Siyempre, dadagdagan nyo ng pandan flavor yung butter para maging berde at maging lasang pandan. O tapos, coat nyo rin ng cooking spray para hindi manikit and slowly add or pour the batter into the containers. 75% lang ha. Tip ko po sa inyo, kung ayaw nyong bacon, lagyan nyo ng itlog na maalat o kaya naman po kikiam. Tapos lagyan nyo po yung sibuyas na mura at para maiba naman, ang kesong ilalagay ko po din yung ating grated Parmesan cheese. Kung gusto nyo mong maglagay ng katulad na kanina, yung cheddar cheese, kayo na po bahala. I-bake na po natin yan. 375 degrees Fahrenheit for 10 minutes. Pag lumamig na po, kusa siyang humihiwalay dun sa container. Ito naman yung pandan flavor. Bango yan. Imagine niyo yung pandan na tinapay. Merong keso, may bacon, at saka may sibuyas na mura. Ang sarap! Nagustuhan nyo ba yun, mga kaibigan? Bukas po, sasarapan din natin mga ganyan, yung mga pawarde-warde at ang mga ricado ay mura at saka madaling hanapin at mabilis lutuin. Ayos? Ron Milaro po.